Magandang araw. Ako po si Mark Lester Liraga. Ito po ang aking daily devotion. Ano ang pinaka nakakatakot na nilalang sa Bible na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 Daily Devotion. Ang Bible verse po ngayong araw ay galing sa Genesis chapter 3 verse 24. Sabi po dito ay, after he drove the man out, placed on the east side of the Garden of Eden, cherubim and the flaming sword flashing back and forth to guard the way to the tree of life. Uh, ang first teaching ngayong araw, the cherubim shows God's holiness. Ang Diyos po isa po siyang banal at hindi lahat ay maaari lumapit sa Kanya ng basta-basta lamang. Nung nagkasala sina Eva at Adan, hindi na sila maaaring bumalik sa Eden dahil ang kabanalan ng Diyos ay hindi pwedeng pagsamahin sa kasalanan dahil napakabanal nga ng Diyos. Ang cherubim na may hawak na ninigas na espada ay nagpakita ito ng katotohanan. Ito ay walang sino man ang maaaring pumasok sa presensya ng Diyos nang hindi nililinis ng kanyang biyaya. Kumbaga, ang cherubim ang nagpoprotekta sa holiness ng Panginoon. At kung ikaw ay may sala, hindi ka basta-bastang makakalapit sa Panginoon hanggat hindi ka nalilinis ng biyaya ng cherubim. Second teaching is, the cherubim shows God's judgment. Hindi lang sila bantay, kundi ang cherubim ay simbolo rin ng hatol ng Diyos. Nung napalayas ang tao sa Eden, sila Eva at Adan, ay hindi lang ito basta isang desisyon. Ito ay isang makatarunang hatol ng isang banal na Diyos. Ang kasalanan ay may kabayaran. Ang kasalanan na ginawa nila Eva at Adan is, ang kabayaran ito is hindi na sila pwedeng bumalik sa hardin ng Eden. At ang Diyos ay hindi pwedeng magbulag-bulagan dito dahil banal ang Diyos is hindi niya pwedeng itolerate yung isang kasalanan na ginawa. Lalo na nung panahon nila Eva at Adan is nag-iisang utos na lang ang sinaway ng dalawang tao. Ang last teaching is, the cherubim shows God's glory. Sa maraming bahagi ng Biblia ay ang cherubim ay konektado sa trono ng Diyos. Makikita natin to sa Ezekiel kung saan inilalarawan ang mga ito bilang malalakas na nilalang na nagdadala ng kaluwalhatian ng Diyos. Salamat po.